talagang mape-fake news din talaga ang publiko na akala natin ay totoong ninakaw ni VP Sara Duterte ang pera. Hindi nga nila kinasuhan sa ombudsman kasi nasa kanila rin po yan kung gusto nilang kasuhan sa ombudsman. So in other words, kulang na kulang po. Nasa inyo pong balikat prosecution na magbigay ng positibong ebidensya ng involvement ni VP Sara Duterte. So far po, puro chismis ang inyong ginagawa. What's up mga kababayan, page trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong nagbabagang balita. Hindi may iwasan sabihin ng taong bayan na naboboring o nawawalang gana na sila dito sa impeachment trial nga ni VP Sara. Kaugnay nga sa pagsisiwalat dito sa confi funds ng OVP. Paano ba naman kasi mga kababayan, halata naman sa cross-examination na napunta naman sa tama ang mga allocation ng pera, no? Ngunit pinipilit ng prosecution na may mali o may labag dito sa dokumento ng OVP. Naku naman talaga. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kahapon in-announce na gustong ipasabpina itong si Mary Grace Piatos. Kung kaya't hindi maiwasang umalma nitong former PNP counterintelligence, sa balitang ito. Ating pasadahan saglit to mga kababayan. Na-assign po ako sa PNP Intelligence Group way back to, I think it was 2003. And nag-handle po ako ng isang intelligence team at saka counterintelligence operations. Para kay retired Police Colonel Jonathan Galang, banta raw sa national security ang planong pagpapasadpina ng House Prosecution Panel kay Mary Grace Piatos. Ito ang isa sa mga pangalang lumitaw sa mga dokumento ng confidential funds na isinusulong na maipatawag sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakakatawa na alam mo yung bang pagsubpina sa isang alam mo na pseudonym or alias lamang. Yung paggamit ng isang alias is kung baga sabi natin industry practice yan sa intelligence. Ayon kay Galang, maaaring magdulot ng pangamba sa mga kasalukuyang intelligence asset ng gobyerno ang planong pagpapatawag kay Piatos. Kung ako isang informant or ako isang operative, bakit pa ako i-expose ko yung sarili ko kung ang kapalit naman yung buhay ko. Nakadetalye sa COA Audit Circular No. 92-385 na inilabas noong October 1, 1992 ang mga patakaran sa paggamit ng confidential and intelligence funds. Ayon sa circular, likas sa sensitibo at kompidensyal ang intelligence at confidential operations kaya hindi maaaring ilantad ang mga detalye nito upang hindi malagay sa panganib ang misyon. Nakasaad din na ang paghingi ng mga resibo para sa ilang gastusin ay maaaring maglantad ng sensitibong impormasyon at makompromiso ang mga ahente at operasyon. Idinagdag ng circular na sa maraming pagkakataon hindi praktikal o imposible makakuha ng mga resibo habang isinasagawa ang intelligence operations. Dahil dito, pinahihintulutan ang mas flexible na proseso sa paggamit ng intelligence and confidential funds. Ang naturang circular ay presenta ng defense team ni VP Sara sa impeachment trial kaugnay ng usapin ng liquidation ng confidential funds ng OVP. Para naman kay Colonel Galang, nalalagay sa alanganin ng pamahalaan dahil sa mga pinagagagawa sa Senate Impeachment Court. We're exposing the vulnerability and weakness ng ating proseso kung ilalabas natin sila. So ito pwedeng gamitin, i-take advantage at i-exploit ng mga kalaban ng bayan. So very risky yung gagawin nila na ganyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehat. At yun na nga mga kababayan, talagang bendalo na ang nangyayari dito sa impeachment trial ni VP Sara. Mapakulong lamang o mahatulan lamang itong Vice Presidente. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Attorney, napanood niyo po ba yung buong Day 13? Ano bang mga mahalagang punto dito na dapat malaman ng ating mga kababayan? Alright, gusto po nilang ma-impeach si VP Sara Duterte dahil sa isang provision ng circular mula sa COA na nagsasabi na kapag hindi na-liquidate ng accountable officer yung fund, ay prima facie ninakaw niya yung fund. Pero pag-aralan po natin yung specific na provision na yun. Ang sinasabi po ay failure of the accountable officer to liquidate any public funds on demand by the officer shall be prima facie evidence na ninakaw niya
yung pera. Okay po, isa-isahin po natin yan. Kapag sinabi pong prima facie, presumption po lang yan. At doon po nakalagay sa ating COA circular na base po yan sa case ng Martinez. Ibig sabihin po, para lang po yan para magsampa ng kaso pero hindi pa po yan pruweba na nagkasala o hindi nagkasala yung tao para lamang magkaroon ng kaso, para maisampa yung kaso, para ma-prosecute yung kaso, which is ginagawa na nila ngayon kay VP Sara Duterte. Pero ang tanong po, ano po ang kailangan na proof para ma-impeach si VP Sara Duterte? Ang sabi po ni Senator Miriam Defensor Santiago noon ay less than proof beyond reasonable doubt pero more than substantial evidence. Pero po ang prima facie or presumptive evidence ay mas mababa po yan sa substantial evidence. In other words, kahit po i-take natin yung presumption na iyon, wala pa rin in advance na proof yung prosecution para idiin si VP Sara Duterte para masabing guilty siya dito sa impeachment trial. Hanggang prima facie pa lang po sila. Wala pa sila sa level na more than substantial evidence. Ganun po, ang question naman po ay si VP Sara ba in the first place yung accountable officer? Dahil dito sa same circular, sinasabi niya rin po kung sino yung mga accountable officer. Ang sabi po ng circular ay yung accountable officer, yung may hawak ng pera or yung may kakayahang humawak ng pera. Ngayon po, ayon din po sa circular, sino po yung humahawak at may kakayahang humawak ng pera? Yun po yung Special Disbursing Officer at hindi po si VP Sara Duterte yun. As a matter of fact, yung isinulat po doon sa cheque ay yung pangalan ng Special Disbursing Officer. Siya yung humawak ng pera at siya yung nag-liquidate. Therefore, hindi po accountable officer si VP Sara Duterte. And lastly, ang sinasabi po para mag-arise itong presumption na ito ay dapat may failure to liquidate. Hindi ba sila nag-liquidate? Nag-liquidate po. Ang ibig sabihin lang po ng mag-liquidate ay bumalik ka sa akin. Kapag binigyan kita ng pera, bumalik ka sa akin at magbigay ka ng explanation o mga dokumento para ipakita na nagastos mo yung pera. Bumalik ba sila para magpakita ng dokumento? Bumalik po. Ang sinasabi lang nila ay insufficient yung mga document na iyon. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila nag-liquidate. In other words, merong liquidation, insufficient lang at worst yung mga documents na ibinigay nila. In other words, hindi nag-a-arise itong presumption na ito dapat. Secondly, hindi naman accountable officer si VP Sara Duterte. And lastly, in any case, at best, ang na-prove lang nila ay prima facie case. Hindi sufficient proof para ma-impeach si VP Sara Duterte. Opo, kanina rin, nasagot na ba yung katanungan kung pwede ba o hindi pwede yung paggamit ng mga pseudonym o mga code name o mga alias dito po sa mga subject ng kanilang confidential fund? Attorney. Yan po, inaamin po mismo ng COA auditor na tahimik po ang circular pagdating sa bagay na iyan. Hindi niya ipinagbabawal o hindi rin naman niya pinahihintulutan. Pero nagbigay po ng context si Senator Ping Lacson at yung mga ibang senator na merong alam sa national security, kasama na sila Senator Robin Padilla. Kapag ikaw po ba ay nakikipag-deal sa mga informante na ang tinatalakay ninyo ay yung seguridad ng bansa, mga NPA itong mga to o nagtuturo ng mga NPA, nagtuturo ng mga rebelde. Sa tingin niyo po ba karapat dapat na nating ilantad ang kanilang pangalan? At tinanong rin po ni Senator Ping Lacson kanina na meron ka bang access or ano ba yung security clearance level mo? Ang sabi po ng COA auditor ay wala naman po akong clearance na binanggit. Kasi sabi niya kapag mataas yung security clearance level mo, makikita mo doon sa loob ng vault yung mga totoong pangalan ng mga pseudonym na yan. In other words, sabi ni Senator Ping Lacson, nabitin po ang inyong audit dahil inaamin na rin ng auditor na hanggang paper document lamang ang inaudit nila. Hindi sila pumunta sa field, wala silang double confirmation sa mga taong nag-disburse o napagbigyan at wala rin silang security clearance. So hindi nila alam yung konteksto ng mga bagay na yon. And pinaka-telling pa po ay yung lack of audit query. Yung sinasabi po niya na hindi kami nag-audit query dahil hindi yun required ng circular. Sir, natural po yan sa lahat ng audit na kapag hindi ka naliliwanagan sa isang finding or kulang ang understanding mo sa finding or doubtful ang magiging finding mo, mag-audit query ka po para masagot nila ng maayos yung doubts na meron sa dokumento na ito. Halimbawa, hindi mo naman tinanong na kung sino ba itong tao na to, kung sa tingin mo po na fictitious yung pangalan, sana nag-audit query ka po. At kung nakita mo na 22/12/26 yung date, sana tinanong mo, ano to sir? December 22, 2026 o December 26, 2022? Hindi ba? Hindi po pwede na agad-agad tayong mag-conclude na 2022 tulad ng ginawa ni Mr. Erwin Tulfo. At ganoon din po yung mga purposes. At kapag sinabing close and open parenthesis na medicine po iyon o kaya transportation, itanong nyo po, diretso po ba pinambili ng medicine yan o transportation o binigay niyo po yan sa informant as a reward dahil sinabi niya kailangan niya pang medicine or pang transportation? Madalas po yan. Ako po ay isang vice mayor din, maraming tao ang nangihingi para sa mga ganyang purpose. Malay po, yun lamang ang purpose ng pag-include ng information na yun. In other words, hindi po sila sure kung yun talaga ang purpose ng disbursement na yun. Dapat po talagang nag-audit query muna sila bago sila magkaroon ng audit observation memorandum. Hindi man lang binigyan ng chance si Attorney Powa noon para ipaliwanag yung mga bagay-bagay na yan. Kaya hindi maiwasan sabihin ng taong bayan, Attorney Respicio, na bias ang nangyayaring impeachment trial dito kay VP Sara. Tsaka yung pag-question din kanina ng presiding officer, naging malinaw po ba na
itong kanilang ginawang pagpuna, yung pag-audit ay hindi pa talaga super final at conclusive na or dapat i-execute na agad-agad at nandun na may kasalanan ng nagawa ang pangalawang Pangulo, Attorney. Opo, hindi po automatic na si VP Sara Duterte ang may kasalanan. Sabi po nila, tama po yung sinasabi niya sa circular na kapag nag-issue sila ng certain notice of disallowance ata ay dapat ng bayaran iyon. Pero po, meron pang mga appeal process yan. Executory pero hindi pa final. So ibig sabihin hindi pa final yung guilt ng tao na responsable. At sino ba yung tao na responsable? Yung Special Disbursing Officer, hindi si VP Sara Duterte. Bigyan po natin ng context ito. Ang Office of the President po ay meron ding mga audit findings, mga notice of disallowance. Tanong po ninyo, mas malaki po ito sa 70 million plus na binanggit nila sa impeachment kanina. Ang meron po sa Office of the President ay 490 plus million pesos. Kalahating bilyon po na notice of disallowance na ina-appeal nila ngayon. Ibig sabihin po ba ay ninakaw na kaagad ni BBM yung kalahating bilyon na iyon? O sasabihin po nila, syempre hindi. Ganun din po ang gawin natin kay VP Sara Duterte. Dahil malaki po ang opisina nila. Hindi po nila kayang hawakan ang lahat ng pera at sila rin ang magdi-distribute ng pera at sila rin ang haharap sa mga informante at sila rin ang harap sa mga rebelde. Baka patayin pa sila ng mga taong ito. Usually, ang kanilang mga inuutusan na maglakad ng mga bagay na ito ay yung kanilang mga Special Disbursing Officer at mga staff. Sila po ang humaharap sa mga tao na iyan. Kaya sila po ang humahawak lang ng pera at sila lang po ang dapat na accountable. Wala po silang naipakita ang connection between the pera and kay VP Sara Duterte. Parang pagpatay po iyan eh. Parang murder po. Kapag sinabi mong murder, ang may kasalanan lang ay yung pumutok ng baril. Pero hindi mo idadawit ang isang tao na walang kinalaman. Usually, pag maidawit ang isang tao na walang kinalaman, ang ebidensya na kailangan mo dyan ay dapat umamin yung kumalabit ng baril at idadawit niya yung taong mastermind. Meron ba silang ebidensyang ganyan ngayon kay VP Sara Duterte? Wala po. Wala pong nagtuturo na siya yung nag-control at active na nagmanyubra ng lahat ng paggastos at ang sinasabi nilang pagkupit ng pera. Wala po silang ganung connection na na-establish at testimonya. Kaya hindi po nila pwedeng iturot na si VP Sara Duterte ang managot kasi wala naman siyang hinawakang pera. Opo, Attorney, kahapon, kung hindi ako nagkakamali, tinanong din ang witness doon sa Article 229, no? Tsaka yung sa Republic Act number 3019 Section 3 paragraph K, ito'y patungkol doon sa mga mga confidentiality po, no? Mga batas na merong mga clause din na tungkol sa pagiging confidential ng mga information at iba pa. Sa tingin niyo po, na-i-apply ba nitong taga-COA na ito, itong mga batas din na ito, kasabay nung kanyang paggamit din sa Joint Memorandum Circular ng COA-TBN? Ang general principle po dyan, pagdating sa pag-audit ng mga confidential funds at nakalagay na rin po yan sa mga circular, na yung pag-edit ng mga confidential funds po ay privilege po yung mga yan. Usually, confidential po yung mga yan. Kaya po meron silang special unit na nag-audit ng mga confidential fund. Hindi po katulad ng mga normal na gastusin lamang, nakalagay na kaagad yan sa GAA, specific. Tapos kapag i-audit mo po, ready kaagad yan for inspection ng ibang tao, hindi mo na kailangan ng clearance. Pero po ang nakalagay sa COA circulars ay specifically for these confidential funds, in-acknowledge nila yung confidentiality ng mga information and pagiging sensitive ng mga information na involved dyan. Kaya merong isang department mula sa COA na nag-dedicated na mag-audit lamang ng mga bagay na yan. At kapag binibigyan sila ng information tungkol sa mga bagay na yan, ay dapat protektahan nila yung confidentiality, nakaselya yung information at saka lamang bubuksan kapag rine-require ng batas. Opo, Attorney, tama po ba na questionin yung ahensya, na yung opisina, kung bakit siya merong confidential fund? Kasi nabanggit din ng witness na dapat batay sa kanyang mandato. Like halimbawa, kagaya po dito sa katauhan po ni Vice President Sara, meron siya dati sa unang taon for OVP and at the same time dito po sa DepEd. Dapat bang questionin ito? Meron ba siyang karapatan, yung taga-COA, na mag-question bakit siya merong confidential fund, Attorney? Kasi ito rin yung pinapalutang nila na kinukumpara nila sa nakalipas na mga vice president, nakalipas na mga education secretary na wala daw pong mga kagaya nitong confidential funds. Wala po sa katayuan ng COA auditor na sabihin kung tama o mali na magkaroon ng confidential funds ang Office of the Vice President. Ang pagkakaroon po ng budget for confidential funds ang isang opisina or ahensya ay pangunahing responsibilidad po yan ng Executive Department ng Presidente po, Office po ng Presidente, dahil sila po ang nagpro-propose ng budget doon sa Kongreso. Kongreso po ang nag-a-approve. Nung umpisa po, syempre, pwedeng mag-request. Sasabihin, ang totoong proseso po niyan ay tatanungin nila yung specific agency, ano yung mga kailangan mong funding. Sasabihin ng agency, ba kailangan ko ng ganitong funding, including confidential fund. Isasabihin nila sa Office of the President. President ang mag-approve, ilalagay niya lahat ng plano, at yun ang ipapa-approve nila sa Kongreso. So kapag nalagyan po
ng confidential fund ang Office of the Vice President, kasalanan na po yan ng Presidente at ng Kongreso at hindi nyo pwedeng sabihin na kasalanan lamang yan ni VP Sara Duterte. At it is not as though it is wholly wrong or it is wrong at all na magkaroon ng confidential funds ang isang Office of the Vice President dahil po siya ang pangalawang executive ng ating bansa. Ang traditionally po, ang executive department ang merong confidential funds dahil sila ang sila yung chief ng ating defense at sila yung in charge sa pag-execute ng batas at pagtugis ng mga NPA, ng mga rebelde at ng mga terorista. Pero po, syempre, yung susunod na executive, yung next executive, by inheritance, pwede po siyang magkaroon din ng confidential funds kasi po anytime kapag maging incapable or unqualified na yung ating presidente, na maging presidente, maging executive, syempre siya yung automatic na tatayo bilang presidente. So habang nagsasabay po silang magtrabaho, dapat po preparado ang ating Office of the Vice President na i-address ang ating problema sa terrorism at rebellion kung sakasakaling siya man ay umupo bilang presidente ng Pilipinas. Kaya hindi po objectionable na magkaroon ng confidential funds ang Office of the Vice President. And tingnan po natin, marami pong mga executive departments sa ating gobyerno ang merong confidential funds. Kasama po dyan yung mga governor, pati mayor po, merong mga confidential funds. So wag po natin ipagkait sa ating second executive or commander-in-chief ng ating bansa kung sakasakali. Or in standby, commander-in-chief in standby ang oportunidad na magkaroon ng confidential funds. Kasi po, kung merong isang opisina na dapat magkaroon ng confidential funds, aside sa isang presidente ng Pilipinas, ay dapat po yun ang Office of the Vice President. More than any provincial governor or more than any mayor. And hindi rin po wholly objectionable yung pagkakaroon ng confidential funds sa Office of Department of Education. Dahil po, ang mga komunista, punta ka po sa UP, ang daming mga NPA na taga-UP, ang daming mga rebelde na nanggagaling sa ating mga state universities. Doon po ang una at pangunahin nilang lugar para mag-recruit. Kaya mahalaga po na yung leader ng isang Department of Education ay may kakayahan na i-combat ang mga ganitong threats sa ating national security. So noong DepEd Secretary si VP Sara Duterte at ngayong Vice President siya, dapat po na meron siyang confidential funds. Opo, at saka ang mahalagang punto dito, bago pa man yan ma-aproba na magkaroon siya ng confidential fund, yan din ay na-request nila, inaprobahan ng Chief Executive, inaprobahan din ng Kongreso, kaya na meron siyang confidential fund. So kung magko-question siya bakit may confidential fund, dapat hindi lang ang Office of the Vice President ang tanungin. Tanungin din nila doon sa Kongreso. Tanungin din nila mismo ang Presidente, bakit mo inaprobahan na ito, Attorney? Opo, as a matter of fact, hindi lang dapat yung confidential funds ang tinatanong sa ating presidente. In fact, lahat ng korupsyon na nangyayari sa ating executive department, kasama na rin po dyan yung flood control scandal at yung sinasabi nilang mga notice of disallowance din under sa Office of the President at lahat ng mga department under the executive departments kasi napakalaki po, bilyong salapi po ang mga notice of disallowances doon. Kung itatabi nyo po yung mga audit findings kay VP Sara Duterte at sa mga ibang ahensya ng ating gobyerno, kakarampot lang po kay VP Sara Duterte, halatang pinag-iinitan lang po siya. Opo, doon naman po sa, pwede pala ang Agree ba kayo dun sa winika ni Attorney, mga kababayan, na pinag-iinitan lamang itong si VP Sara? Pag-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. acknowledgement receipt, meron naman daw, ito din naman daw ginagawa ng ibang mga ahensya. Bakit sa tingin nyo po talagang hinahype? Ito po ipatunay na hinahype lang nila itong mga issue na ito na in fact marami naman palang ahensya na gumagawa ng ganitong kalakaran, bukod tangi ang pangalawang Pangulo ang tinitira. Opo, ang required lang po ng Commission on Audit ay proof of success or proof ng success siguro ng pagka-disburse. So ibig sabihin na ilabas mo yung pera para sa taong dapat puntahan ng pera at ang proof parati po niyan ay receipt. Siyempre po sa mga negosyo, official receipt po yan kasi ginagamit po yan sa BIR. Hindi tatanggapin ng BIR kapag hindi official receipt. Pero wala po tayo sa BIR ngayon. Nasa Commission on Audit lang po tayo. Kaya any form of receipt as proof na natanggap ng pera ng recipient ay okay na po. Kaya okay po yung acknowledgement receipt. Yan po ay hindi naman. Kasi titingnan po ninyo, ang mga kausap po ng ating Office of the Vice President staff ay mga informant po. Ibig sabihin, mga nagtataguyang mga yan. Wala pong formal na negosyo yan. Kaya ka lang naman po magkakaroon ng official receipt kapag meron kang formal na negosyo. Kasi magpaparehistro ka po kay BIR at yung BIR po ang mag-i-issue sa'yo ng mga official receipts na pwede mong i-issue sa yung mga customer. Itong mga informant naman po, mga rebelde nga yung mga yan. Walang trabaho, di ba? Mga terorista nga yung mga yan At mga nagtuturo lamang sa kanila. Ibig sabihin, may libreng oras na maobserbahan sila. Hindi sila busy sa kanilang trabaho.
trabaho kaya nakikita nila yung mga galaw ng mga terorista na ito, itong mga rebelde na ito, kaya sila nakapagsusumbong. Kaya kung meron man pong segment sa ating lipunan na you would least expect na mag-issue ng official receipt, ay ito po itong mga tao na ito. Buti nga po nag-issue sila ng acknowledgement receipt. And considering po ang buong context na ito, may unreasonable po talaga na i-demand ang isang official receipt para i-liquidate ang mga bagay-bagay na ito. Bilang accountant po, isa rin po kasi akong CPA lawyer. Nagtrabaho po ako bilang auditor, katulad ng mga tinatrabaho nila ng maraming taon din po bago ako nag-abogado. Ang test po namin dyan ay reasonableness. Ibig sabihin, common sense. Given the circumstances, reasonable ba ang binigay nilang dokumento na ito? In other words, hindi ka manghihingi ng ebidensya na more than na capable na i-produce ng staff or ng point person mo under the circumstances. Kung magpipilit ka po ng official receipt, magkakaroon ka talaga ng audit finding. Kasi po, wala talagang official receipt yung nagbigay. Bakit may pipilitin? Halimbawa, namasahe po siya sa jeep. Nagbibigay po ba ng official receipt ang jeep? Wala po. Kahit acknowledgement receipt, wala eh. Kapag pumunta po siya sa palengke, namimigay po ba ng official receipt yung tindero ng palengke? Hindi po. In other words, reasonableness po ang test natin kung katanggap-tanggap po ba sang-ayon sa experience ng normal na tao. No, ngayon po may naririnig tayo do wala pang formal no na narinig natin diyan mismo sa impeachment court pero sa mga panayam sa media yung posibilidad daw po na ipatawag nila itong sikat na si Mary Grace Piatos. Tingin niyo po papatusin ito ng impeachment court na actually yung mga senator judge kanina aminado na nga sila ang Senate President aminado na nga sila na may gumagamit din talaga ng alias para diyan sa mga confidential funds si Senator Lacson wala namang matinding pag question na talaga pero sa tingin niyo po kaya ito gagawin ba ito ng impeachment court anong mukha ng impeachment court kung ipapatawag nila ito di mawala na tuloy ulit yung confidentiality. Opo, futile po yung motion na yan kung sakasakaling erase nila yung motion na yan. Dahil po, number one, hindi natin na-establish na pseudonym iyon. For all we know, ay totoong tao si Madam Piatos. Pero nga lang po, kapag merong kapag i-announce nila na isang Pinas si Madam Piatos, asan po yung address? Wala ka namang address eh. Kung wala pong nag-come forward, ano po ba yan? Ibig sabihin po ba mapapababa yung posisyon ni VP Sara Duterte? Hindi naman po. Pero since hindi nila na-establish na pseudonym ito, hindi na rin natin pwedeng buksan yung vault na sinasabi ni Senator Ping Lacson kung saan nakalagay yung mga totoong pangalan ng mga pseudonym. In other words po, kahit mag-motion po kayo, kahit mag-approve pa po ang Senate at kahit i-publication lang nila yung subpoena, ay baka wala talagang dumating. At kapag wala pong dumating, ay hindi po iyan kasama-sama sa kaso ni VP Sara Duterte. In other words po, ang onus po na mag-prove ng guilt ni VP Sara Duterte sa impeachment trial ay nasa prosecution po. Dapat po kung gusto niyo siyang isubpoena, di maghanap muna kayo ng address. I don't think merong subpoena by publication na nakalagay sa rules of court. Di maghanap muna kayo ng address para mahanap natin siya. At kung sa tingin niyo pseudonym iyon, ay magbigay muna kayo ng proof na yun ay pseudonym bago natin buksan yung vault na naglalaman ng mga pseudonym at totoong pangalan ng mga informante ng gobyerno. Pero wala naman po kayong ebidensya. Kasi po, so far, lahat po ng inyong teorya ay puro chismis lamang. Tingnan po natin ito. Ang ginagawa po kasi nila ngayon, ay since merong mga irregular na nangyari, i-admit po natin merong irregular siguro dahil kinulang ng dokumento, merong tawag nito, maling mga letters, maling mga numbers. Sino naman po ang hindi nagkakamali sa mga bagay na iyan? Yung witness nga mismo nagkamali sa kanyang math eh. Nagkamali, meron siyang clerical error eh. Yung prosecution, ilang beses nang nagkaroon ng clerical error. So ibig sabihin, kasalanan ba yan ni BBM? O kasalanan yan ni Jervil Ruistro? Hindi, kasalanan lang po yan ng staff. Kaya in other words po, itong mga bagay-bagay na ito, pag naghahanap po talaga tayo ng kasalanan, wala pong perpekto. Kahit sa isang pribadong company po, isa rin po akong auditor, wala rin po talagang perpekto. Kapag nag-audit ka, marami ka talagang nakikitang pagkakamali. Pero po, kapag document lang ang pinagbabasehan mo, wala ka talagang basehan para kasuhan yung tao dahil una, may audit query muna at i-document mo yung sagot doon sa audit query. And usually, ang next po dyan ay fraud audit. Fraud audit po kapag sa tingin mo talaga na mabigat yung masamang nangyayari doon sa loob ng kumpanya or in this case ahensya. Pero sa kanilang sasaliksik po hindi nga nila kinasuhan sa ombudsman kasi nasa kanila rin po yan kung gusto nilang kasuhan sa ombudsman. So in other words, kulang na kulang po nasa inyo pong balikat prosecution na magbigay ng positibong ebidensya ng involvement ni VP Sara Duterte. So far po puro chismis ang inyong ginagawa whereas marami namang mga alternative possibilities na nangyari. For all we know kasalanan yan lang yan ng staff at hindi lang na-check ni VP Sara Duterte. And reasonable po yung explanation na iyan. Bilang Vice Mayor po ako at si President Bongbong Marcos, sa tingin niyo po ba rin-review niya ang lahat ng mga disbursement slips? Lahat po ng mga liquidation receipts or liquidation papers? Hindi po. Kaya kapag nagkamali po doon, huwag niyo po silang sisihin. Nakita niyo rin po ba sa pagdinig kahapon at ngayon yung nabutas yung ng witness, yung kanyang pahayag na si VP Sara lang ang meron pong confidential fund dahil meron niyang iprenesenta ang depensa
na patunay na merong SARO, merong confidential fund, mayroong pondo ang Office of the Vice President sa panahon na ni Binay. Tapos, dinagdag pa niya na na-liquidate ba ito? Kaya mas lalong nagtanong tuloy ang depensa na saglit lang, bakit magtatanong ka na parang kayo yung naka-assign dyan na saklaw sa inyong time frame na kayo nandyan sa COA, yung grupo na nag-audit sa confidential at intelligence fund. Ano po masasabi niyo rito, Attorney? Yun po ang mali sa mga witness ng prosecution dahil po halata naman na pumupunta sila at umuupo sila sa witness stand para na meron po silang teorya ng case na napabagsakin si VP Sara Duterte. Ang purpose lang po ng testimony ninyo ay magsalita lang po kayo tungkol sa mga bagay-bagay na saklaw ng inyong ginawa. Pero ano pong ginagawa ng witness na to? Anong ginawa ni Matibag at ano ang ginawa ni NBI investigator Lotok noon? Ang sinasabi nila, ino-automatic nila na mali yung mga ginawa ni VP Sara Duterte, na illegal yung mga bagay-bagay na iyon. Hindi sila naglilimit sa scope ng competence or ng trabaho nila. So wala po sa lugar ng witness na ito na sabihin na siya lamang ang merong confidential funds. Talaga? Saklaw, paano mo nalaman yung information na iyan? Saklaw ba yan ng tungkulin mo? O baka narinig-rinig mo lang yan, wala kang talagang basehan. Kaya nga po, nabuwag yung statement niya na yun doon sa cross-examination. Hindi lang pala siya yung Vice President na nagkaroon ng confidential funds. At yung sinasabi niya rin po na accountable officer daw si VP Sara Duterte at prima facie daw na ninakaw ni VP Sara Duterte yung mga supposedly non-liquidated funds. Ay hindi po para sa inyo para magkaroon ng opinion na ganyan, sir. Although tinotolerate ng ating presiding officer yung mga conclusion of law na ganun dahil abogado rin naman yung ating witness. Pero sir, ang scope po ng inyong testimonya ay magsabi lamang ng mga bagay-bagay na tinalakay ninyo. Wag na po kayong magbigay ng opinion whether or not guilty ang isang tao dahil po marami naman pong alternative explanations na pwede na hindi nyo rin kinonsidera. And true enough, yung sinasabi ninyo na siya lamang ang mayroong confidential funds, meron din palang confidential funds ang ibang vice president at hindi nga rin na-liquidate at hindi rin na-audit at hindi rin pala saklaw. Kaya bossing, mga witnesses, ang advice ko po sa inyo ay wag po sana kayong mapangunahan or wag kayong masyadong ma-carried away ng agenda ng prosecution porket sila ang tumawag sa inyo at kakampi nyo sila at i-adapt nyo na rin po ang teorya nila. Dahil po, limitado lang po ang inyong knowledge, stick lang po kayo sa inyong personal knowledge, iiwan nyo na lang po sa prosecution yung tungkulin na magpresenta ng mga ibang mga witnesses pa para ma-establish kung totoong nanakaw nga talaga yung pera or kung totoong nag-a-arise talaga yung presumption na ninakaw yung pera. Sir, kaya kapag dating ng cross-examination, kaya dito po natin nakikita yung importance ng cross-examination dahil kapag papakinggan lang po natin yung direct examination, yung proceedings dun sa Committee on Justice, yung kanilang press conference, talagang mape-fake news din talaga ang publiko na akala natin ay totoong ninakaw ni VP Sara Duterte ang pera. Kaya po ang due process required talaga ang cross-examination para po ma-expose yung mga katotohanan na hindi binanggit ng witness kahit nga nag-take ng oath siya na to tell the whole truth. Pero itong mga taong na po na ito ay hindi po honest, hindi nila sinasabi yung whole truth. Kaya mahalaga po ang cross-examination to expose the whole truth at yung mga pagke-question na rin po ng mga senador natin na expose nila yung whole truth. Nakikita na bias yung mga witness, nagsasalita sila ng mga bagay-bagay na hindi pala accurate. Opo.